tingkad ng sugar cane, oh. Yung tubo. Kasing taas ko na. So ilang araw na yung last video. Oops. So sarap talaga na pakiramdam kapag ganito yung development ng crops mo. Tangkad na nila. So may third harrow pa tayo ng third harrow at saka manual fertilization o year application. So uy, ito gagamba. Kala ko ano na gagamba to. Gan muna ako. So ito yung growth yung 1 month. So iba talaga yung growth na variety na 195 kaysa sa ibang tubo na sugar cane. So malaki yung puno, mataba na sila, oh. So wala pa ring insecticide incidents. So dito yung mga house emergence pa dito. So hindi pa yung mga insekto na masakit sa tubo na pagmamatay ng tubo. Malaki kasi yung gastos kapag nagtubo ka, bibili ka ng yung similya, yung seedlings, yung stock, isang load. So 30,000 to 50,000 per load. So makatanim kayan mga more than half hectare yata, ganun. So doon sa ibaba, dito ako sa taas. So yung abono ngayon, yung urea, yung 2100 o kali yung 6000, nasa 28 na ngayon, 28. At saka yung triple 14 complete fertilizer nasa bracket na ng 2,200 to 2,203, ganun. So mas mahal pa sa bigas. So ito kalaki. So tatlong urea, tatlong nitrogen at tatlong complete fertilizer. So yung sa weeding, manual weeding, at least ito kalaki kasi parang half hectare lang to, So nasa 3K yung yung Usabi Bisaya papakyaw, ano yun sa Tagalog, yung bayad for this area. So iba yung bayad sa pagharo. So nandito to sa 700 per hectares. So ito 300. So tatlong ulit na haro, so 900. So yung per manual fertilization, yung bayad per sack dito is on 100. Kung anim, 600. So yung malaking gastos talaga ito yung seeds, yung stock. At saka yung tractor dito per hectare is estimated to 7,000 per hectare. Then yung harrow, yung kuha nito ng hill, yung pang land preparation, harrowing, ganun pa rin yata, marag 7,000 to 8,000 per hectare. So yun yung magastos mo. Yan. Pagkatapos pag-harvest nito, o per group, o sa bisa tapok,
Sa isa ka group is 25 sticks. So equivalent to 5 pesos. So kung mayroon kang 100, mayroon ka ng 500 yung mga tapasero yung nag-harvest nito. At saka ano, bayad ng tracking. Yung flat rate dito papuntang Crystal Sugar Milling o Bosco, parang 7,000 yata yung flat rate plus tip pa sa driver plus yung karga. So by tons yung karga. So malaking gastos may iiwan lang sa'yo. Parang ano, sa dulo na lang ng ano, at least, no? So kawawa na ang mga farmers talaga sa ganitong mga bagay sa nangyayari dito sa Pinas. Kasi sa ibang ano, ibang bansa yung mayayaman doon yung mga farmers. Dito baliktad. Baliktad ang yumaman dito. So ito lang guys, yung sugarcane management natin na explain ko na konti. Kung paano ito tanim, paano siya alagaan, fertilization. Ako pinupunta ko yung sa gitna, baka mayroon insecticide incidents kung ano dapat i-spray, wala naman. So kwanto 10 months to 14 months pwede na to i-deliver. Yung plano namin to, gagawin namin to ng seedlings para maubos to yung ano 1.9 hectares na to pagkatapos ng mais. So madalawang cropping tayo ng sugar, ng ano, corn, tsaka magtanim tayo naman ng sugarcane. Yun lang guys, good morning. So umagang umaga meron pang pagso. Nandito ako sa farm. Thank you for watching guys. Thank you for the support. Thank you.